Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post o video ni Attorney Harry Roque. No? But before that, advertise muna tayo. Meron tayong stock ng dark chocolate. Ito, bagong dating. Napakabango. Pure organic tablia or sikwate. Limited lang po ang stock. First come, first serve basis. Dito kayo mag-contact. 0916-9000-997. Hindi po ako nagninegosyo nito, umiinom lang everyday at napakasarap, napakasustansya. Ang isang rason na healthy ako ngayon is itong pag-inom ko everyday ng Sikwate dark chocolate or tablia. Okay, ito sa payag ni Attorney Harry Roque, nakipag-ayos na daw ang Marcos Jr. administration kay dating Speaker Romualdez. Diba, mainit ang isyu ngayon, kinakasuhan siya. Pakinggan natin. Informasyon ko sa aking informante ay nakipag-ayos na raw po ang mga bangag sa pamamagitan ni Charis dito kitang baluslos. After all, blood is thicker than water. Mukhang naayos na raw itong si Tambaluslos at hindi na itutuloy yung kanyang banta. Sabi ko naman sa inyo, yung ganyang mga pananalita galing sa Kitang Baluslos, that can only mean na nagpapaayos siya at mukhang inayos na siya. At ang balita ko nga, si Charis daw ang kumausap sa kanya, which makes sense kasi nga si Charis, pamangkin niya, tapos bago pa maging kongresista itong si Charis, nag-intern na sa kanya as majority floor leader at syempre, nung siya ay speaker, si Charis ang majority floor leader. No? So, it makes sense na makipag-ayos ay ang papadala ni Bangag mismo ay yung kanyang paboritong anak na si Charis. Ang huling impormasyon ko sa aking informante ay nakipag-ayos na raw po ang mga bangag sa pamamagitan ni Charis dito kitang baluslos. After all, blood is thicker than water. Mukhang naayos na raw itong si Tambaluslos at hindi na itutuloy yung kanyang banta. Sabi ko naman sa inyo, yung ganyang mga pananalita galing sa Kitang Baluslos, that can only mean na nagpapaayos siya at mukhang inayos na siya. At ang balita ko nga, si Charis daw ang kumausap sa kanya, which makes sense kasi nga si Charis, pamangkin niya, tapos bago pa maging kongresista itong si Charis, nag-intern na sa kanya as majority floor leader at syempre, nung siya ay speaker, si Charis ang majority floor leader. No? So, it makes sense na kung makipag-ayos ay ang papadala ni Bangag mismo ay yung kanyang paboritong anak na si Charis. So ito po ba yung specific? Okay. So, yun. Yung sinasabi niyang Charis, wala naman siyang pinangalanan. Kaya lang, isang kongresista na anak. Bahala na kayo kung sino yun na nakipag-ayos na daw eh. Ito po yung duda ng karamihan na drama, sarsuela, script lang lahat itong ginagawa. Kasi duda talaga yung biglang sinampahan ng kaso si Martin Romualdez. Dati na nilang sinasabi noon pa. Mismo ang Pangulo nagsabi, mismo si Boying Rimulya nagsabi na mahina ang kaso. Ngayon, sinampahan ng kaso, ang ginamit na affidavit ay yung binabaliwala nila noon. Yung kay Master Sergeant Gutesa at itong Brave 18 Marines. Yun ang ginamit. Sabi ko, akala ko, dinidestroy nila ang credibility ni Madriaga. Dinidestroy ang credibility. Pinaimbestigahan pa nga ng NBI yung Brave 18. Tapos, yun lang palang gagamitin na ebidensya laban kay Romualdez. Kaya, nakakapagtaka talaga. Kaya lang, in fairness naman kay Ombudsman Boying Rimulya, at least may nagawa siya. Kaya lang, it remains to be seen kung ano ang resulta. Iba yung nag-file, iba yung may freeze order labang kay Romualdez. Kaya lang, remember, 20 days lang yun. After 20 days, mag-hearing ang korte, pwedeng malip up yung freeze order, pwedeng ma-extend. Depende sa usapan. Kaya nga, ito na nga,
pag magandang usapan, edi mawawala na. Ay, paano yung kaso sa Sandigan Bayan? So, kaya again, wag tayong basta-basta maniwala dahil ang administrasyong ito, ulitin ko, ang hirap ng paniwalaan ang kanilang mga sinasabi. Sa tingin ko, problema lang nila yung ratings nila. Dahil negative na ang ratings nila sa tambayan, kaya gumagawa sila ng mga ganito para makabawi, para mai-send nila ang message sa tambayan na seryoso sila. Hanggat hindi nakukulong, sample, Romualdez, hanggat hindi nakulong, hindi ako maniwala. Saldico, hanggat hindi mapauwi at makulong, hindi ako maniwala. All other else, optics, pakitang tao lamang. Dahil iba talaga ang takbo ng administrasyon natin ngayon. May tinititigan, may tinitignan. Kawawa ang mga nakakulong na mga small fish. Ex-Senator Revilla. Totoo, may kasalanan siya. Kailan? Bakit yung iba? Ito kay Senator Escudero. Alanganin din ako nito. Ano bang basihan nila? Wala, hindi naman in-implicate ng mga Brave 18 Marines si Escudero. Kasama ba? Wala. Parang ang ano lang niya is doon kay Yosek Bernardo. Bisay, Alcantara. Yun lang, wala naman. So, antabayanan natin ang mga susunod na mangyari. Ngayon, pag-usapan naman natin yung impeachment proceedings. Baka i-open na nila ngayon yung box containing yung income tax returns ng mag-asawang Duterte. Pag natuloy yan, another kaso, nakikita ko na, magsasampa na naman si Atty. Mans Castro ng kaso laban sa, of course, BIR, Committee on Justice, at iba pa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live ta karon mao ni ang matabangan atugsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Kahit na wag na sin. So si Kuya, so mo ni ang balay. Ato pa niya. Salamat tayo. So mo ni ang balay ni Kuya ang atupan sa nahat gihatag sa iya nga yero. So nagatok na gid si Kuya. So mo ni ang balay ni Kuya ngayon gipatindog. Natagaan man siya gyero. So mo na nga yung gitaod na. So ako man naging si Kuya. So nindot na gid yung balay. So nindot kayo kay karon na humanagyod ang balay ni Kuya so nindot na kaayo kay na humanag-atop ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako, ug lansang nakataon na gid niya so nindot kayo mana og karon Kuya unsa imong masulti nga natagaan kag yero. Ay, pasalamat gid mi sa kuan nang hatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo ug sa nagtabang og kuan sin. So pila na imong edad Kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So, na kay mga anak. Na ana. So, asa imong mga anak Kuya? Nag-eskwela. So, nang-eskwela pa sila. So, unsa imong pangunabuhian Kuya? Nganong karon pa man maatupan imong balay? Kuan lagi mag-uuma. So, mag-uuma lang ka Kuya. So, si Kuya mag-uuma lang. So, dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og yero. So, salamat kaayo sa nagtabang o sa nagtanaw sa video. God bless.